Mga kababayan, matindi to. Attorney Rowena Guanzon, pinalatan na naman itong si Baby M. Grabe naman kasi no, record breaking naman kasi talaga. Sa akin ho no, sa aking pananaw, siya na ang pinaka sa pinaka talaga eh. Akalain nyo, mag-iisang taon na yung flood control scandal na yan. Anong pinagkakaabalahan ngayon? Siyempre ang impeachment. Saka na kasi yung flood control na yan, di ba? Huwag kasi tayong masyadong mareklamo. Hayaan nyo silang unahin yung impeachment bago tayo. Sino ba naman kasi tayo mga simpleng mamamayan lang, di ba? Wala naman kasi daw tayong bilang para sa kanila. Kaya itong si Atty. Guanzon, asahan mo pag nagsalita yan, wala yang magandang sasabihin kay Ngagba. Eh kahit ako pag nagsalita, wala naman ako magandang masasabi kay Ngagba. Eto, panoorin natin si Atty. Rowena Guanzon. Foreign direct investment, bagsak. Edukasyon, bagsak. Turismo, bagsak. Ang umaakyat lang ay ang travel allowance ni BBM. Ngayon, sasabihin niya sa atin, I want to leave a legacy. Ha? Anong legacy iniiwan mo sa aling BBM? Yung utang mo na halos 19 trillion pesos na. Kapag isinulat ko yung numero dito, ay abot na dun. Sa punong kahoy yung zero ng trillion peso na utang mo. Baliwala sa'yo na ang mga tao ay hirap na, gutom na, wala ka pa rin magagawang trabaho dahil wala nang tiwala sa'yo ang mga negosyante. Wala na kaming tiwala sa'yo, kung kaya ang trust rating mo, BBM, ay minus 27. Mula sa minus 14, ngayon ay minus 27. Ang ibang presidente, habang tumatagal sa pwesto, pataas na pataas ang approval rating. Si BBM, pabanga ng pabanga. Yan ang Next dito naman tayo kay Madam Maharlika. Nagkakainitan na sila ni Bitag. Ayan tuloy kung ano-ano mga pasabog tuloy ang ilalabas ni Madam Maharlika. Alamin natin yan. Pero bago yan, welcome po sa ating channel. Dito sa Usapang Pinas, tatalakayin natin ang mga issue sa politika. At kung gusto mo ng mga ganitong issue, pakisubscribe naman po ang ating channel. Salamat! Hindi na natin papatagalin. Ito, panoorin natin si Madam Maharlika. Kahit anong gawin mo, Bitag, tulpo ka pa rin, tulpo. Hindi ka makakawala sa apelyido mo unless magpa-change of name ka, instead of tulpo, gawin mong tolpokpok ang pangalan mo. Alright? Huwag kang pikon, boy. Okay, so anong gagawin? Bawal sa batas, ang gagawin ni Bangag na executive order, na paupuin ka. Alright? Kasi pwede sanang magkaroon ng ang tawag dito, yun na, kahit namatay pa siya o pwedeng mag-declare si Bangag ng special election, lahat ng imposible, kayang gawin ni Bangag. Right? Pero ang pinakamabilis dyan, ang tawag dito, tolpokpok. Okay, Ben Tumbling ay mag-release siya na o magpalabas ng executive order kahit labag sa batas. So ano gagawin natin? Ito mga kababayan, ano ang gagawin ngayon? Dahil pinaupo, hypothetically, pag nagtagumpay si Lisa Canas na paupuin si Bitag, okay? Pag napaupuin si Bitag, syempre, ano yung mga magagaling natin na abogado na sabihin, labag yan sa konstitusyon. So magpipetisyon na naman ngayon ng taong bayan sa Korte Suprema. Right? Kasi pinalit si Bitag kay Mangga. O anong mangyayari ngayon? Katulad ng ginawa na pagkidnap kay PRRD, presiding officer ni Kilay, and then sa quorum na instead of na dapat 13, 12, tapos sa pagtalaga kay Loser Gatchalian na Senate President, binaliwala o binali lahat ang batas. So ano mangyayari? Petition for certiorari ang gagawin namin?
Yes, sumagot ka, Bitag. Dahil what? Grave abuse of discretion? So yun na ang pwede namin gawin. Pag naglabag sa batas, si Bangag, ito yung mga ginagawa na nila, Atty. Torion, nagain ang mga petition for prohibition, di ba? Para pigilan ang pagtalaga sa'yo, hypothetically. Kung na italaga ka na ni Bangag o ni Lisa Tanas, so magpipetition kami for prohibition para pigilan yung illegal na paglagay sa'yo. Pero habang hindi pa sumasagot ang mga julul sa Korte Suprema, uupo ka. I'm talking hypothetically, nilalatag ko lang sa inyo kung sino ang bobo sa amin ni Bitag. Okay? Right? Ang daming, another thing, apply kami or mag-request kami ng TRO? Di ba? Mga kababayan? Para pigilan itong executive order ni Bangag. So matagal to. At ito yung nangyayari ngayon, mga kababayan. So yan, Bitag. Tama yung sinabi mo naman na hindi basta-basta palitan. Kahit mamatay pa si Mangga, hindi papalitan. It's the same thing. Sa 2/3 votes for impeachment, na kahit mamatay pa ang mga senador o makulong or whatever, nakalagay sa konstitusyon, dapat ang boboto para ma-impeach ang isang vice president o president o ang impeachable officer, dapat 2/3. Meaning, 16 na senador dapat ang bumoto na yes, i-convict na natin, i-impeach na natin. Hindi mo ba naintindihan? O nagmamaang-maangan ka lang? O nagbobobobuhan ka? O, anong masasabi niyo, mga kababayan? Sinong bobo sa amin? Bitag, sumagot kang yawa ka. Meron pa bang batas? Yes, 16 votes. Tignan natin to. Uy, ba't nawala na si Bitag ko? Okay, here we go. Ngayon, tuloy natin yung kanyang kajotahan. Okay, tignan natin kajotahan ni Bitag. Pag ginugil mo yung pangalan ko, Bitag at Maharlika, lalabas ka agad yung interview. Baluktot mong at maling pananaw na sinasadya mo, dinadaan sa kasinungalingan, kwentong Really? Charlie? Kawawa naman yung mga nauutumot, nagpapaniwala sa mga pinagsasabi mo. Ibig sabihin na uto kita? Mo na may diarrhea. Ay, di ka, ba't ko nilike? Hindi ko kayo like. Everybody, Okay. hindi ko kilala si Liza Marcos, asawa ng Ay, nilike na lang kita para matuwa ka. Marcos na patagong idolo nito. Okay, dahil lang kawawa naman daw yung mga nauuto ko at nagpapaniwala sa akin. Di nauto kita, bakit mo kinontent? Kung nagsisinungaling ako, bakit mo kinontent yung paglustay ng pera at paglaklak ng alak ng mga pangit mong pamangkin? Ng mga majujoba na para mga baboy ramo. Bakit mo kinontent at pinagkitaan mo? Hindi pala ako nagsasabi ng totoo. Bakit mo kinontent? I-delete mo yung content na yan dahil pinagkitaan mo yan or ibigay mo sa akin yung kinita mong pera doon para makabili ako ng bagong salamin. Tingnan natin. Babaeng si Maharlika na tinawag niya bangag. I don't care. Iba talaga to. Truth is, I don't want to know the First Lady, Liza Marcos. Ayaw ko siyang makilala. Sige, panindigan mo yan Panindigan mo, so wag mo na tatanggapin yung offer. Panindigan mo yan. Baka mamaya maging vindicated na naman ako. Okay, fine. Tignan natin. Higit sa lahat, ayaw ko siyang maging kaibigan. Nothing personal. I just want to get it straight, unfiltered. Unfiltered? Itong koloko yung Diretsana. George Garcia na tinutukoy Pakinggan niyo to. kung si Maharlika na kasapakat ni Liza Marcos. Ay, ako raw ang papalit sa Senado. Alam niyo, lumang tugtugin at chismis yan Nung ako'y tumakbo sa Senado last year, pinagplanuhan, pinag-iisipan ng administrasyon, balak nila, ako yung papalit kay Amy Marcos sa partido ng administrasyon dahil nag-aaway yung magkapatid. Ayaw kong maging dahilan na parang spare tire noon. Ilang beses ako kinausap, ilang beses ako tumanggi.
Kaya tumakbo ako that time na independente, walang partido si Bitag. Itanong mo yun sa best friend mong si George Garcia, Maharlika. Paano ko naman naging best friend si George Garcia, Bitag? Naunsa man ka. Paano ko siya naging BFF? Kaaway ko nga yun. Kaaway ko nga sila lahat. Okay? Itanong mo na rin kay George Garcia kung bakit hindi ako pinalusot. Okay? Ngayon, pinalusot ang idol mo si Amy. Ako'y nagtatanong lang naman. Wala Okay. Okay, stop. Okay? Narinig nyo ha, himay-himayin natin. Kaya dito nabitag siya sa sarili niyang bibig. Ang sabi niya, itanong ko daw sa BFF ko na si George Garcia kung bakit hindi siya pinalusot at pinalusot si Amy Marcos. Anong ibig sabihin niyan? Sabi niya, nagtatanong lang naman daw siya. So may alam ka, Ben? May alam ka, Bitag? So dinaya ka sa eleksyon? So ibig sabihin, hindi nanalo si Amy Marcos dahil pinalusot siya ni George Garcia? Posible talaga yan. Kahit sila Kiko Matching, hindi natin alam kung nanalo yan. Nakita mo, Bitag? Sabi ko sa'yo, huliin ka talaga ni Maharlika. Si Maharlika ang bumitag sa'yo. Coming from the Jonggoy's mouth. Okay. Ngayon, okay, tanongin kita, putulin mo na kami at putulin mo na kita. Ang sabi mo, hindi ka pinalusot. Itanong ko kay George Garcia. Kasi kung natalo ka, na talagang natalo ka, na hindi ka dinaya, hindi wala na tayong pag-uusapan, di ba, natalo ka. Pero may laman yung sinasabi mo. Hindi kami tanga, hindi rin ako tanga. Okay, hindi ako TANGA. Baka ikaw TANGA. Baka ikaw naduwag ka. Alam mo pala na pinalusot si Amy Marcos over you. So anong ginawa mo? Bakit hindi ka nag-file sa Korte Suprema ng sa Electoral Tribunal katulad ni Bangag na ikaw ay dinaya pala? 'Di ba? Bakit hindi ka nag-file ng electoral protest sa Senate Electoral Tribunal? Dahil ang sabi mo, pinalusot si Amy Marcos. Tama ba ako? Mga girls, kailangan ko ng cheering spirit. Okay? Bakit? Bakit? Ulitin ko. TANGA. VOVO. Okay? BOBO. O VOVO. Alam mo pala na pinalusot si Amy. Putang ina ka pala Ang tapang mo, ang tapang ng mga tulpok po kayo, bakit mo pinabayaan na pinalusot siya? Kung alam mo na ikaw ang nanalo, gago! Ibig sabihin, duwag ka. Bakit bumahag ang buntot mo? Kasi kung ako, may alam ako, ilalabas ko, ebidensya ko. Ito, gagastusan ko. Dahil kung may ebidensya ako na pinalusot si Amy Marcos at hindi ka pinalusot sa tapang mong puki ng ina ka, nabitag ka tuloy. Ano ibig mo sabihin? Nagtatanong lang, Ulul. Sige nga. Butang ina, magdebate tayo. Murahin mo ako, murahin kita kung gusto mo. Kasi yun ang tatanong ko sa'yo. Sige, kailan ang live nating dalawa para abangan ng mga palangga ko? Bakit mo sinasabi na pinalusot si Amy Marcos? Ibig sabihin, hindi siya tunay na nanalo? Pinalusot siya ni George Garcia? O duwag ka, baka gorgorin ka ni Satanas? O kaya ngayon, kunyari, ganun-ganun ka lang. Ulul kayo, okay? Ito mo ang isda na uhuli sa sariling bunganga. Ang gurami, ang hito na kumakain ng tae, nahuhuli sa sariling bunganga. Kumakain ka ng tae, no? 'Di ba? Kumakain ka ng tae, Bitag. Magpaliwanag ka ngayon sa taong bayan at sa mga followers mo ng Bitag na sinasabi mo, gusto mo si Maharlika ay kumukuha lang ng content. Julul, never kita kinontent. Pero ang expose ko, kinontent mo at pinagkitaan mo, ibigay mo sa akin ang kinita mo doon, pambili ng salamin ni Maharlika. Ayun, at dito na nagtatapos. Ano po masasabi nyo sa video na to? Paki-comment naman po sa comment section. Kung nagustuhan mong video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Thank you for watching. Abangan ang mga susunod na videos natin. Thank you and goodbye.